Yo mga kabetabis! Welcome back po ulit sa ating channel. On today's video, tuturuan ko po kayo paano gumawa ng talisay extract para sa mas natural, mas healthy, at mas stress-free na beta. Bakit nga ba talisay? Natural itong antibacterial, antifungal, at stress reliever ng beta. Nakakatulong din itong panipisin ang tubig para hindi ma-stress ang isda. Parang natural black water ang setup. At ang maganda dito, hindi mahal, hindi komplikado, as in, kaya mong gawin sa bahay. Okay, ito na yung mga materials na gagamitin natin. Ito yung talisay leaves, ito po yan. Much better mga kabeta habis, gumamit po kayo ng tuyong talisay leaves, yung tuyong-tuyo, no? Para mabilis lumabas agad yung mga tannins niya. So, susunod muna natin, lutuan o pot, strainer, malinis na bote, at syempre, gagamit din tayo ng asin. Diba, simple lang, ito ang kailangan natin. Walang special equipment, para nagluluto ka lang ng tsaa, pero para sa betta fish. Okay, let's go to step 1. Babanlawan na po natin ang mga talisay leaves para mawala ang mga alikabok at dumi. Tandaan, mga kabeta habis, banlawan lang huwag ibabad. Yan. So, tatanggalin lang naman natin yung mga alikabok, mga dumi, yan, mga lupa-lupa. Yan, isang mabilis lang naman ho ito. Diba? Ayan, no? Okay, okay na to. So, gumamit ako ng talisay leaves, mga around 5 to 6 leaves lang po ito. Yan. Okay, let's go to step 2. Okay, step 2, pakuluan na po natin ang mga talisay leaves. So, ilagay na po natin dito sa ating pot o kaldero ang ating mga nahugasan na talisay leaves. Ayan. Then, maglalagay ho tayo ng asin. Okay. So, gagamit ako ng asin mga 2 kutsara. Again, disclaimer lang po mga kabeta habis. Ito ay aking method po So, kung may iba po kayong mga method sa paggawa ng talisay extract para sa ating mga betta fish, please comment down po. Okay, takpan na po natin. Yan. Hintayin natin mga around 20 to 30 minutes. Hinaan ang apoy. Hayaan lang siya mag-simmer ng 15 to 20 minutes hanggang maging parang dark tea ang kulay. Dito, lumalabas ang tannins. Ito ang kailangan ng mga beta natin. Okay mga kabeta habis, ayan, mga around 20 minutes. Let us check na ating talisay leaves. Ayan, oh, kitang-kita na. Sa punto na to, mga kabeta habis, is lumalabas na po talaga o lumabas na po ang tannins dito po sa ating talisay leaves. Ayan, oh. Mga around 20 minutes na tayong napapakuluan ho ito. So, actually, pwede na natin to patayin. Ayan. So, kitang-kita na po yung yung tannins. Ayan. Parang kulay tsaa o dark color na po siya. So, patayin na po natin. So, we will cool it down na lang po. Mga around 30 minutes. So, ayan. After, inabot din tayo ng 45 minutes. Ayan. Malamig na po ang ating talisay extra. So, ngayon, ang gagawin na po natin is hanguin na po natin itong mga leaves. So, ititira na po natin yung pinaka-extra. So, sige, hanguin na po natin. So, ayan. Wala na. Malinis na. So, extract na lang po yung natira. So, ngayon, ang gagawin na po natin dito sa punto na to, sasalain na po natin ito using our strainer and ilalagay na po natin siya sa ating plastic bottle. Okay, let's go. So, ayan mga kabeta habis, step 5 na po tayo. So, ito,
malamig na po ang ating talisay extract. So, meron ako isang bucket dito kasi ito, ginagamit ko ito sa paglalagay. O, dito ako naglalagay ng talisay extract. So, andyan na po yung ating plastic bottle. Meron na rin po tayong strainer. So, ang gagawin na po natin is sasalain na po natin ang talisay extract. So, kasi mga kabeta hobbies, yung habang nagpapakulo tayo ng talisay extract, syempre, hindi pa rin natin maiwasan, may mga debris o may mga durog na dahon na nandito pa rin ho. So, kaya sasalain po natin. Okay? Malamig na ho ito. So ito, ginagawa ko lang ho dyan, sinasala ko lang. Yung ginawa ko, itong ginagamit kong pangsala is sobrang pino po ito. Sobrang pino. Ayan. So ayan. Kita nyo, sobrang pino ito. So ayan, meron pa ho siyang nasalang mga dumi-dumi. So ito na. Ngayon, ilalagay na po natin sa plastic bottle. So yun. Pagpasensyaan nyo na, wala akong imbudo. Gumagamit kasi ako ng imbudo talaga. Hindi ko lang makita yung imbudo ko. So ayan na. Ito na ang ating talisay extract. Wow! Diba? Very natural. At very easy to prepare para po sa ating mga betta fish. Ayan, so mga kabeta hobbies, ayan na po ang ating talisay extract na inilagay na po natin dito sa ating plastic bottle. Diba? Napakadali lang gawin, diba? Diba? Very natural at very simple at napakadaling gawin po. So, ayan po ang ating talisay extract. Sa mga nagtatanong, mga kabeta hobbies, kung ilang weeks ang kayang tumagal itong talisay extract. So, based on my experience is nasa 2 to 3 weeks po ang tinatagal po nitong talisay extract. Based on my experience, So, ayan. So, ayan, mas better na ilagay nyo lang po ito sa mga ganitong mineral water. Ayan. So, ayan, ganyan. Napakadali lang po gawin itong very healthy at sobrang daling gawin na talisay extract. Kayang-kaya po ito sa bahay. Extra tips mga kabeta hobbies. Kung masyadong dark ang tubig, mag-water change ng kaunti. Pwede ka rin magdagdag ng isang tuyong dahon diretso sa tank every 2 weeks. Huwag isabay sa malakas na gamot, baka sumobra ang treatment. Alam naman natin, safe at natural, yan ang gusto natin. So ayun na nga mga kabeta hobbies, napakadaling gumawa ng talisay extract. Tipid, effective, at natural ingredients lang. At kung nakatulong po itong video sa inyo, please like, share, and subscribe na rin po kayo. At kung may mga other methods po kayo sa paggawa ng talisay extract, please comment down below po. Maraming po salamat mga kabeta hobbies. Hanggang sa susunod na ating video, tandaan, happy fish, happy hobby. Bye!